Hello guys, na-flat tayo ngayon. So, ito yung vlog natin guys. Samahan nyo kung maghahanap tayo ng vulcanizing shop na gagawa nito. At ito na guys, naghahanap na tayo no. So, syempre, hindi na natin to ipapavulcanize kasi maliit lang naman yung butas guys. So, hindi ko lang makita kung saan. So, nag-wonder nga ako kasi makapal naman yung gulong at saka bago naman yung si Pupi, yung hiniram natin na espresso guys. No? Siyempre, may mga nakita na ako dito. Sabi lang dito, expert sila sa pagdating sa tires. At saka guys, hindi ko na ipapavulcanize. Lagyan ko na lang ng tar sealant. Ito yung tar sealant guys, apat to. So, tigi-isa yung gulong natin. So, ito na guys, sinimulan na ni Kuya. At syempre, habang sinimulan, ito yung location nila guys, no? Along the highway lang talaga. At syempre guys, lagyan ng crocodile na jack kasi para umangat na. So, ayan, dandahanan ni Kuya pinipisil yung persilan natin. Unang gulong na nilagyan niya itong sa harap, no? Ito yung may butas. So, kampante na tayo pag nakalagay na talaga yung persilan kahit hindi mo na ipa-vulcanize. Talagang hindi na siya mabubutas, guys. So, ito na nga, nilagyan na namin ng hangin at syempre yung PSI natin, importante yun. Yung PSI ko dito kasi 35. No? So, ito yung pangalawa guys. Nilagyan na ni Kuya ng tar sealant. No? So, may dalawa na lang natira. No? Ayan, pinipisil ni Kuya. At ubos na ubos talaga. No? Bawat gulong, isang tar sealant para sure yung hindi na tayo mabubutasan. No? Hindi na tayo matatakot dumaan sa may mga bubog, sa may mga lubak-lubak na daan kasi nakatarsilan na tayo. So ayan guys, nilagyan na natin ng hangin. So syempre 35 lang yung design natin. So ito na yung sa kabila guys na gulong na nilagyan ni Kuya ng tarsilan. At ayan guys, so habang naglalagay ng tarsilan si Kuya, so please like and subscribe my channel, Pure Heart Rides, para update tayo sa mga bagong video natin guys. So ayan, second to the last na to na gulong na lalagyan ni ate, ni Kuya ng tarsilan. Ayan guys, so dito naman tayo sa kabila. So last na yata to, isang gulong na lang yung kulang. So nakikita nyo naman yan guys, no? Makapal pa talaga. At nilalagyan naman ng jack. Ita-try nila yung software chassis pag-adjust. No? So ayan, nakikita nyo naman yung kapal pa yung natin, gulong. Kaya pang ibiyahin ng layo. So, stock nga pala yung gulong natin guys. Kasi wala naman tayong pang upgrade at saka hiniram lang natin to. No? Ayan, so sa wakas complete na. At tinicheck na ni Kuya kung mayroon pa rin yung butas. No? So, ayan, lagyan niya ng soap para lumitaw yung may butas talaga. Dito nga sinabihan ko si Kuya guys, baka may nagtitrip sa gulong natin, no? Parang sinaksak or pinagtripan talaga yung gulong natin, pero chinecheck ni Kuya, so na found out naman namin dito na kung ano ba talaga yung dahilan bakit nabutas or bakit siya nag flat tire, no? So yung experience ko dito, every time na magpapahangin ako pagkalaunan or kaumagahan, nagpa-flat siya. So hindi naman kablis nagpa-flat agad, parang slowly lang siya guys. So feeling ko maliit lang talaga yung butas. So ito yung way na pamamaraan ni Kuya na makita niya yung butas. Nilalagyan niya ng sabon, yung pinabula niya talaga para makita niya yung hangin na lumalabas, no? Sa ginagawa namin ngayon guys, still searching pa si Kuya kung saan yung butas nanggagaling. So ito kasi yung gulong na laging nafa-flat every time magpapahangin ako. So ayan, buti at nakaabot pa kami dito sa vulcanizing sa time na na-found out na kunti lang yung hangin na tira sa gulong natin. At hindi naman siya matatawag na running flat talaga, no? Kasi may hangin pa. So ayan guys, no? Tinitiis si Kuya na makita yung
yung ano butas kasi parang maliit lang talaga yung butas. Ayan, so ito na yung last na gulong na lalagyan ng tar sealant. So bago niyang lagyan, syempre gusto naming makita kung anong reason na bakit siya nagfa-flat, no? So ayan, ginugulong-gulong pa rin ni Kuya at chine-check talaga kabilaan guys, oh. Chine-check niya talaga. Pero yung nakagandahan dito guys kasi hindi na siya tatanggal ng rim, no? Ayan guys, parang may nakita na si Kuya, no? Chine-check niya yung hangin or kukunin niya ng hangin or chine-check niya yung hangin kung umaba ba ng konti. So ayan, parang may nakikita na siya guys na hint kung saan yung butas. So ginawa niya guys, kinuhaan niya naman ng hangin at lalagyan niya ulit para makita yung butas. So sinasabi ko dito guys na halos lahat bula na yung maraming bula yung nilagay ni Kuya. So hindi ko ma-identify kung ako yung titingin, hindi ko ma-identify kung nasaan yung butas guys, no? Pero non-stop pa rin si Kuya, still nilalagyan niya pa rin ng butas. So ayan, parang nakita na guys yung butas, no? Ayan yung tinuturo ni Kuya, parang yan na yan yung butas, no? Parang hindi natin ma-identify na may butas. Ano kaya yung nakaano dyan? Parang napakapino guys, o siguro baka tamtax, no? Ayan, nakikita nyo ba guys na bumubula siya kasi dyan nanggagaling yung hangin kasi may butas na. Pero hindi naman siya nagpa-flat agad kasi maliit lang talaga yung butas. Parang feeling ko tamtax or staple wire or something, parang needle or yung sinulid, yung pang sinulid guys, no? Baka yun yung klase ng mga na nasagasaan natin. Pero yung ginagawa ni Kuya, nakita niya naman yung hindi niya na i-vulcanize kasi kayang-kaya lang yan ng tar sealant. Para isa lang yung gastos natin, nagta-tar sealant tayo. So wag na natin paabuti na makasagasa pa tayo ng pako or ano man yung malaki na kaya pang i-bulkit. So habang hindi pa tayo nakasagasa ng malalaking dyan na makasama sa gulong natin, palagyan na lang natin ng tar sealant gaya nito. So yung ginawa natin dito sa flat, talagang nilagyan na lang natin ng tar sealant. At hindi lang itong gulong na to, lahat nilagyan natin guys para sure yung biyahe natin na hindi tayo mapa-flat. So ayan guys, na-find out na ni Kuya at nakita na natin yung butas, no? Kampante na si Kuya maglagay ng tar sealant. At syempre wag natin kalimutan yung PSI natin, 35 talaga yung PSI na nilagay ko dyan, no? Every time magpapahangin ako, yun yung hangin na standard na sinusunod ko. Depende naman sa inyo yan kung anong PSI yung gusto nyo. So at least may hint kayo kung ano yung PSI na nilalagay ko. At ayan guys, isang bote ng tar sealant sa isang gulong. Kita nyo naman, parang inuubos talaga ni Kuya. Sabi nga ni Kuya, kulang pa daw, dapat dalawa yung ilalagay natin dyan. Pero para sa akin, okay na yung isa. Total, magpapalit naman tayo every 6 months, no? Magpapalit tayo. So yung mga tar sealant, palitan nyo agad kasi didikit kasi yan didikit yan, lalo na dito sa valve natin. Mahirapan tayo magpapahangin kung hindi tayo magpapalit. At saka ipapalinis nyo dyan sa kanila yung rim natin bago lagyan ng bagong tar sealant. So ayan guys, sinahangin na ni Kuya, nilalagyan na ni Kuya ng hangin, no? Ayan, chine-check ni Kuya kung saan yung butas kanina, kung umaano pa ba siya at naglalabas pa ba ng hangin. So ayan, tinuturo ni Kuya, hindi na lumalabas guys kasi nakaikot na yung tar sealant natin, nakaikot na sa baba. So ayan, at tinanginan pa ni Kuya at kitang kita talaga guys na wala na talaga, no? Hindi na siya nagbubula.
So nakasealed na yung torsilan, no? So ayan, kitang-kita nyo naman guys. At hinanginan ulit ni kuya kasi nilalagyan niya ng ano, yung PCI natin na gusto 35. Ginamitan niya na ng gauge. So ganyan lang guys. Kung mangyari to sa inyo, feeling nyo parang lagi kayong napa-flat, no? Baka maliit lang talaga yan, hindi yan makikita nyo, no? Ayan, ito yung magbutas ditong banda, oh. So wala na, ayan. Ayan, oh, nakikita nyo naman yung butas guys, no? Feeling ko tamtak siguro to, no? Ayan guys, ride po tayo guys. Tapos na yung vlog natin. God bless.